Sa nakaraan nating video ay natapos tayo. Isinarado ni Wu Xing ang kanyang kamay sa labis nitong galit sa ating bida. Hindi daw niya pakakawalan ito, at sinabihan niya ang babae na tulungan siya nito. Siya ay magsulat ng liham para ipaalam sa hari at kumuha ng assassin mula sa underworld. At magbabayad sila ng mataas na presyo, at hindi siya naniniwalang hindi mapapatay si Chen Er. Agad naman na sumang-ayon ang babae sa nais ni Wu Xing. Makalipas ang ilang araw, lumapit naman si Chen Er sa elder habang ito'y namimingwit ng isda. Agad naman nagbigay galang si Chen Er sa kanyang paglapit at tinawag niya itong master. Nagsalita naman ang elder, at tinanong niya si Chen Er kung alam na ba niya kung bakit siya pinatawag nito. Sumagot naman si Chen Er na hindi nito alam. Marihin naman na sinabi ng elder, na bawat numero 1 freshman ay tatanggapin ng vice din bilang estudyante, at siya ay personal na tatanggap ng freshman na may natatanging talento. Ang pagganap daw ni Chen Er sa martial arts tower ay napakahusay, nalampasan niya ang 3 antas, at tinalo si Luo Shu sa parehong realm. Nagulantang naman si Chen Er matapos marinig ang sinabi ng elder. At sinabi na lang nito, na alam ba niya ang nangyari sa martial tower. Hindi naman inaasahan ito ni Chen Er na alam ng elder ang kaganapan sa tore. Tumawa naman ito at sinabi nito na paanong ang isang lugar na kasing halaga ng tore ay mababantayan lamang ng 2 batang babae. May mga sikreto na hindi nila alam, gayunpaman. Ang kanilang mga pamamaraan ay may kanyang pag-aproba. Kung hindi kanila pinigilan noon, siya na daw mismo ang nagpahinto sa kanya na maabot ang 4 na antas ng tore. Wika naman ni Chen Er. Kung nag-aalala ba ang dean ng akademya na sobrang taas ng talent niya at papatayin siya? Iminungkahi naman ng elder na itong mga nakaraang taon, ang black market at ang moon worshipper sect ay patuloy na pumapasok, at ang akademya ay hindi ganap na ligtas, kahit na sa loob ng matataas na antas na opisyal ng akademya, nariyan ang kanilang mga nakatagong ahente. Saad naman ni Chen Er. At naalala nito ang sinabi sa kanya ng kanyang ama, na narinig niya ang kanyang ama na nagsasalita tungkol sa mga black market killer na pumapatay ng talento mula sa sinapupunan. Ang dahilan kung bakit naantala ng dean ng akademya ang pagtawag sa mga mahuhusay na disciple. Dahil gusto nilang gamitin ang mga disipulo bilang pain para ilantad ang mga tao mula sa black market. At sumasamba sa buwan na sekta ng demonyo na nagtatago sa Western Academy. Sa tinura ni Chen Er ay sumang-ayon naman ang elder. At sinabihan pa niya ito na wala siyang sama ng loob sa kanya. Ngumiti naman si Chen Er at sinabi nito na ang dean ay direktang nagsabi sa kanya na paano ba siya magtanim ng sama ng loob, ngunit natagpuan daw ni Master ang nanghihimasok na nagtatago sa Western Academy. Naging seryoso naman ang elder, at sinabi nito na natagpuan na ang mga pahiwatig, naghihintay na lamang na mahuli ang malalaking isda. Naniniwala siya na malapit na nilang maisara ang lambat. Ngunit tinanong niya si Chen Er kung gusto daw niya maging personal niyang maging disciple. Nabigla naman si Chen Er na gusto siyang kunin ng bilang kanyang disciple. At saad na lang nito sa kanyang sarili, na maganda na maging master niya ito at maging personal siyang disciple. Pero maraming sekreto na ayaw niyang malaman nito. Agad naman na nagpasalamat si Chen Er sa kabaitan ng elder, ngunit gusto daw niyang linangin ang kanyang sariling martial path at sa kasalukuyan ay walang planong kumuha ng master. Tumawa naman ang elder, at hindi nito inaasahan na tatanggihan siya ng ating bida. Sinabi nito na siya ay naging dekano ng akademya sa loob ng 34 na taon at sa panahong iyon ay 11 beses na siyang tumanggap ng mga disciple, at si Chen Er ang naging pangalawang tao na tumanggi sa kanyang alok. Nagsalita naman si Chen Er at tinanong niya kung sino ang unang tumanggi sa kanya. Agad naman sinabi ng elder kung sino ang taong ito. Siya ay ang number 1 sa Dragon Martial Hall na si Luo Shuihan na may naglalakihang mga kahon. Sa sinabi naman ng elder ay inaasahan naman ito ni Chen Er na tama ang kanyang hinala. Ngunit sinabihan naman si Chen Er na mag-isip siyang mabuti, may makamit ng mga direktang disipulo na malaking tagumpay sa pagsuporta niya sa kanya. Mas madali siyang mag-enjoy. Walang manggahas na madaling hamunin siya. Sumagot naman si Chen Er at sarkastiko nitong sinabi na siya ay nakapagpasya na. At kahit na makatagpo siya ng anumang mga pag-urong o paghihirap sa hinaharap, hinding-hindi niya pagsisisihan ang kanyang desisyon. Saad naman ng elder, na kung ganoon, hindi na siya kukumbinsihin pa,
at sabay inilabas nito ang isang bottle, na narito ang isang patak ng banal na likido para sa kanya bilang kabayaran. Agad naman nagpasalamat si Chen sa ibinigay sa kanya. Sa sandaling ito ay napaisip ang ating bida, na isang walang katumbas na banal na likido, sa tulong nito, ang kanyang martial body ay magiging isang pagkakataon na maabot ang Xuanji Realm ng Supreme Realm. Sa pagsapit naman ng gabi, ay may isang tao ang tumatakbo, at ito ay si Zichen na mabilis itong tumatakbo sa ibabaw ng mga bubong. At ilang segundo lang ay nakarating na din ang kanyang kasamahan na assassin sa kanilang pupuntahan. Agad naman silang huminto at lumapag, at sa oras na ito ay inaanti sila ng kanilang elder, at agad naman silang nagbigay galang. Nagsalita naman ito at sinabihan niya si Zichen na siya daw ba ang bagong disciple ngayong taon. Agad naman sumagot si Zichen na oo. Agad naman na nagsalita ang elder, at sinabihan niya sila, sa nakalipas na 3 buwan, mayroong 7 bid para kay Chen sa ulo nito, na may kabuuang halaga ng reward na 3.3 milyong silver coin. Ang pinakamalaking bounty ay inilabas kahapon, na umaabot sa 2 milyong pilak na barya. Ang Sectmaster ay personal na nag-utos na si Chen ay dapat patayin sa lahat ng gastos sa loob ng 1 buwan. At bibigyan niya sila ng 20 araw, kung hindi nila mapatay si Chen sa loob ng takdang oras, siya na daw mismo ang gagawa nito. Ito pa rin ang lumang tuntunin na hindi nila maihayag ang kanilang pagkakakilanlan sa isa't isa at sundin ang kanyang hudyat sa lahat ng mga aksyon, at sila ay bumalik na. Sa mga tinura naman ng kanilang elder ay nakuha naman nila ito. At agad silang nagsialisa na at naiwan na lang dito ay ang kanilang elder. At ilang sandali lamang ay inalis nito ang kanyang sombrero at ang lalaking ito kundi ang hangal na si Elder Sito. Ngumiti naman ito na nasa sabik sa gantimpalang makukuha nila. At sinabi pa nito, na 3.300.000 silver coins ay hindi isang maliit na halaga, na ang ulo daw ni Chen ay talagang mahalaga. Makalipas ng 1 araw, bigla naman hiniranggan ni Chen si Zichen at sinabihan niya ito. Na junior sister, ilang araw na ang nakalipas nang huli silang magkita at ang kanyang cultivation ay nag-improve. Nagsalita naman si Zichen kung sino ang tinutukoy niyang junior sister nito. Sinabi naman ni Chen na siya ang una sa mga bagong disciple at siya ang pangalawa sa mga bagong disciple, natural, na si Chen ang kanyang senior brother at si Zichen ang junior sister. Ngunit wika naman ni Zichen na tinatamad siyang magsalita ng kalokohan sa kanya, bakit hindi niya siya yayain na pumasok. Dahil dito ay napaisip si Chen na, parang may sasabihin siya sa kanya. Sa kabilang banda, nakita naman sila ni Duan Muxingling na naglalakad patungo sa loob ng silid. At sinabi pa nito, na ang 9th prince na si Chen ay tunay na kaakit-akit na tao, nagawa pa niyang manalo sa pinakamagandang babae sa bagong disciple. Dahil dito ay nagsalubong ang kilay ni Huang Yanchen at nakaramdam ito ng inis. Dagdag pa ni Duan Muxingling, at sinabihan niya si Huang Yanchen, na talaga bang papanoorin lang niyang may kasamang ibang babae si Chen Ayaw niyang tanggapin ito para sa kanya pag di niya sila pupuntahan baka may mangyari talaga. Sumagot naman si Huang Yanchen na kung gusto niyang pumunta ay pumunta siya. At hindi nila hahayaan na sirain ng lecture na ang reputasyon ng Dragon Martial Hall. Ngunit biglang tumalon si Huang Yanchen sa ikatlong palapag. Dahil hindi nito hahayaan na may mangyari sa dalawang ito. Pahabol pa ni Duan Muxingling. Kung maglakas loob siyang gumawa ng masama sa sikat ng araw, karapat-dapat siyang bigyan ng aral. Sa loob ng silid ay nagulantang naman si Chen sa kanyang nalaman. Na ang ibig sabihin ay umabot na sa 3.3 million silver coins ang halaga ng kanyang sa black market. Kuminang naman ang mata ni Pant at sinabi nitong napakahalaga talaga ng ulo ng batang ito, at kikita daw siya ng malaking halaga. Ngunit isang bukol ang natanggap nito matapos nitong sabihin yun. At sinabi na lang nito na nagbibiro lang siya. Nagsalita naman si Chen at sinabihan niya si Zichen na naglik siya ng impormasyon sa kanya. At hindi ba siya natatakot na mapahamak siya ng mga killer mula sa underworld? Sumagot naman si Zichen na hindi siya naglik ng anumang impormasyon sa kanya, sinabi lang niya sa kanya ang presyo ng kanyang bounty. Saad pa ni Chen na sa kasong iyon, hayaan siya nitong sabihin sa kanya ang ilang mga balita din, ang Martial Academy ay naghahanda upang linisin ang mga infiltrator mula sa black market kaya at siya ay mag-ingat.
Ngunit sa sandaling ito ay mabilis na naglalakad si Huang Yanchen patungo sa pintuan. Agad naman naramdaman nila Chen ito na may tao ang papalapit sa kanila. At sila ay napalingon. Ilang sandali lamang ay nakarating si Huang Yanchen at sinira nito ang pintuan. Nanlaki na lang ang mata nito dahil nakita niya na nakadamit pa ang dalawa. Napagtanto na lang niya na mali ang kanyang ginagawa na panghihimasok. Ngunit hindi napabulong na lang si Chen. Ang usapan nila kanina ay narinig ni Huang Yanchen at ngayon ay nasa panganib si Zichen. Pinagpawisan naman si Zichen na ngayong nalaman na niya ay kailangan niyang lumaban. At bigla na lang itong sumugod ng walang pagkundangan. Ngunit sa oras na ito ay nananatiling nakatayo lang si Huang Yanchen at iniisip nito kung bakit siya inatake. At nagsaad na lang ito, na anong nangyayari gusto daw siya nitong patayin dahil lang sa sinira niya ang pinto. Napuno naman ng pawis si Zichen dahil naramdaman niya ang malakas na pressure na pinakawalan nito. Bago man makalapit si Zichen ay tumalsik at nabitawan nito ang kanyang sandata at napasukan na lang ng dugo sa lakas nito, sa isang paghawi lang ni Huang Yanchen ng kanyang espada. Mabilis na bumulusok at bumangga ng malakas si Zichen sa pader. At ito'y labis na nasaktan sa pagbangga nito. Sa kabilang banda, hindi naman ito inaasahan ni Chen na ito ay mangyayari. Para mailigtas si Zichen, wala siyang choice ay para pukawin si Huang Yanchen sa galit nito. Lumapit naman si Huang Yanchen kay Zichen habang ito'y nakahandusay sa sahig. At sinabihan niya ito, na gusto siyang patayin para manahimik, parang may mga sekreto daw siyang hindi niya nasabi. Ngunit sa sandaling ito ay biglang umatake na rin si Chen sa likod ni Huang Yanchen. At ilang segundo lang ay ginamit ni Chen ang kanyang palm ngunit wala naman itong naging epekto sa guard nito. Napaisip na lang si Chen na gaano kalakas, kapag nakabantay ang isang Zuan rank ang marshal, kahit hindi siya gumalaw at kahit atakihin niya ito, ay hindi niya ito masasaktan. Nagsalita naman si Huang Yanchen at sinabi nito na isang bastos si Chen at gamit ulit ang galaw na yun sa tingin daw niya ay makakalusot pa siya sa kanya. Subalit inutos naman ni Chen kay Zichen na magmadaling umalis na siya dito, habang patuloy niyang itaik ang guard ni Huang Yanchen. Ikinabigla naman ito ni Zichen, na gumawa talaga siya ng hakbang laban kay Huang Yanchen para sa kapakanan niya. At wala nang sinayang pa ng oras at agad itong naghanda para sirahin ang pintuan at matagumpay naman niyang nasira ito. Ngunit nakita naman ito ni Huang Yanchen na gustong tumakas ni Zichen. At hindi daw niya ito hahayaan makaalis pa, subalit biglang pumagit na si Chen para pigilan niya si Huang Yanchen. At sinabihan niya ito, na wala siyang choice kundi kumilos, ngayong umalis na si Zichen. At kahit na siya ay magsumbong sa dean, at handa niyang harapin sila at humingi ng tawad sa kanila, sumagot naman si Huang Yanchen, na hindi niya kailangang isumbong sa dean ng akademya, hindi siya ganoon katanga. At tandaan daw niya na huwag siyang magdadala ng mga babae sa Dragon Martial Hall kung gusto niya in the future, baka masira ang atmosphere dito. Ngunit napaisip naman si Chen kung pinabayaan ba niya si Zi ng ganun lang. At tinanong niya ito kung napagdesisyonan na bang niyang hayaan si Zichen. Subalit agad naman na tumalikod si Huang Yanchen. At sinabi nito, na dahil walang nakahuli sa akto ngayon na bukod sa kanya, hahayaan na lang niya ito, pero kung may susunod pa, hindi na siya masyadong magpatawad. Napabuntong hininga naman si Chen At buti na lang daw ay false alarm lang, kailangan daw niyang puntahan si Zichen at sabihin ito. Makalipas ang ilang oras ay makikita naman natin sila Chen sa labas. Nagsalita naman si Chen na sa bagay, hindi na-expose ang identity niya, kaya wag daw siyang mag-alala kumilos lang siya gaya ng dati. Sumagot naman si Zichen, ang senior na si Huang na iyon, ay may lubos na imahinasyon, ngunit kahit na mayroon silang isang bagay na nangyayari, ito ay hindi niya karapatan. Napahawak naman sa ulo si Chen at sinabi nito, na medyo may hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa, o baka hindi naman talaga pagkakaintindihan, kasalanan daw niya ang yari, at utang niya sa kanya ang paghingi ng tawad. Sumagot naman si Zichen, na si Senior Huang Yanchen ay may malamig na personalidad at malakas na cultivation, kung mayroon ba siyang isang ordinaryong relasyon sa kanya, hindi siya madaling kumilos. At wala daw siyang pakialam sa mga gawain niya.
At mag-ingat lang na hindi mamatay si Chen sa mga kamay ng iba sa susunod na buwan. Sumagot naman si Chen ng oo. Sa ganoong kataas na bounty, ay siguradong may mga eksperto na tatango sa kanya para patayin siya. At ito'y napaisip kung ano ang dapat niyang gawin. At ilang segundo lang ng kanyang pag-iisip ay umaliwalas ang kanyang mukha dahil may naisip na siyang paraan. Makalipas ang isang araw, at makikita natin ang bahay ni Duan Mo Xingling. Sa loob nito ay nagsalita si Duan Mo Xingling at ito'y napakamot sa ulo. At pinaulit nito ang sinabi ni Chen na ano ang kanyang sinabi, na gusto niyang tumira dito na kasama siya ng isang buwan. Nagdahilan naman si Chen na sinira ni Huang Yanchen ang kanyang tirahan, at wala na siyang babalikan pa, kapag iniwan ka na ng taong mahal mo. Mangyaring payagan siyang manatili sa lugar ni Senior Sister sa loob ng isang buwan. Wika naman ni Pan, ang baliw na babaeng iyon na may apelyidong Huang ay napakasama. Nagbigay naman ng isang kindat si Chen kay Pan, at pabulong nitong sinabi sa kanya na, ang pagtatago dito sa lugar ni Senior Duan Mo ay magiging mas ligtas dahil ang assassin ay malamang na hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo para sa kanya. Ngunit napaisip naman si Duan Mo Xingling. Ang malapit sa tubig ay unang nakakakuha ng buwan, buti na lang at tinakot ni Huang Yanchen si Chen na lumabas upang maging isang pagpapala sa magbalat kayo. At ito'y perpekto kung dito siya mananatili, pwede din silang magpalit at matuto pa ng martial arts. At sinabi nito sa kanyang sarili na si Senior Sister na si Huang Yanchen, ang gwapong prinsipe na kumakatok sa kanyang pintuan, ay nagpasya siyang tanggapin siya. At pwede na siya dito. At sa kabilang pintuan naman si Duan Mo Xingling. At tinanong niya ito kung nasaan ang kanyang bagahe. Sinabi naman ni Chen na dinala niya ang bagahe nito, at sabay inilabas nito ang puting kristal. Agad naman niya itong inilabas sa loob ng kristal. At natulala na lang si Duan Mo Xingling sa kanyang nakita. Namangha ito at tinanong niya kung isang space treasure ba ito. Ngunit sumagot na lang si Chen na kung gusto ba niya ng special treasure, pwede siya nitong bigyan bilang regalo. Nabigla naman si Duan Mo Xingling na ang mga special treasures ay hindi mabibili, ang pagkakaroon ng isa ay kapansin-pansin na, at sinabi nito kung mayroon pa siyang extra nito. Sumagot naman si Chen na gusto ba niya ito. At ito'y pinagpili kung alin sa dalawa ang pipiliin nito, ang special ring ba o special bracelet. At sinabi naman ni Duan Mo Xingling, kung maaari, gusto niya ng special bracelet, at sambit naman nito sa kanyang sarili kung tigtignan ang ekspresyon ni Chen ay parang hindi naman siya nagyayabang, baka naman higit pa sa isang space treasure ang meron siya. Ngunit nagsaad naman si Chen na magkita daw sila muli mamaya at tiyak na bibigyan siya ng special jade bracelet. Natuwa naman si Duan Mo Xingling. At sinabi nito, na ang nagsasalita na pusa. At agad naman niya itong binuhat. Hihiramin lang daw niya ito para makapaglaro ng 2 araw. Ngunit pumipiglas naman si Pan. At sinabihan niya si Chen na iligtas daw siya sa babaeng ito. Ngunit napabuntong hininga na lang si Chen Sa kabilang banda, nakita naman ito ng 2 babae. At sinabi pa nila na hindi loyal ang ating bida. Sa pagsapit naman ng gabi. At inilabas na ni Chen ang special jade bracelet at inilapag nito sa lamesa. Habang nakaupo ito at inaantay niya si Duan Mo Xingling. At ilang sandali lamang ay biglang may nagbukas ng pintuan sa silid ni Chen At ang nagbukas nito ay si Duan Mo Xingling at makikita natin ang kanyang pester ay talagang hindi maitatanggi na napakaganda niya at sexy. At nagbigay ito ng pagbati kay Chen Sa kabilang banda, namula naman si Chen matapos niyang makita si Duan Mo Xingling. At sinabihan niya ito kung bakit siya nang suot ng ganitong damit, at siya daw ay napakaganda. Sumagot naman si Duan Mo Xingling, na syempre dahil daw ito kay Chen at sabay hinawakan siya nito sa pisngi. At kanyang niyakap ito at sambit pa nito kung siya ba ay magandang. Ngunit nanatiling tahimik lang si Chen habang tinatitigan niya ito. Inulit naman ni Duan Mo Xingling ang tanong kung siya ba ay magandang. Sumagot naman ng pautol ang ating bida na oo. At dagdag pa nitong tanong. Sa tingin daw ni Chen kung sinong mas maganda sa kanilang tatlo, ni Duan Mo Xingling o si Huang Yanchen at si Zi Chen. Agad naman sumagot si Chen na silang tatlo ay parehong magaganda. Ngunit hindi naman magawang pumiglas ni Chen dahil sa angking ganda nito at hindi niya kayang labanan ang munting demon na babaeng ito.
Subalit sinabi naman ni Duan Mo Xingling na alam niya na hindi siya nagbibiro. At inulit nito kung sinong mas maganda sa kanilang tatlo, siya daw ba o si Huang Yanchen at si Zi Chen. Ngunit hindi na pinansin pa ito ni Chen bagkus hinawakan niya sa kamay si Duan Mo Xingling at sabay iniabot nito ang special jade bracelet. Dahil dito ay natigilan si Duan Mo Xingling sa kanyang ginawa, at sinabi pa nito na totoong special jade bracelet nga ito. Sinabihan niya si Chen na isang special treasure ito, mabibili ng malaking halaga. Willing ba siya na talagang ibigay ito sa kanya? Ngumiti naman si Chen at sinabi nito na ito ay isang storage bracelet lamang, hindi gaanong halaga. Paano naman ito kukunin niya ang special jade bracelet na walang kapalit? At kanyang ibibigay sa kanya itong kalahating bote ng holy liquid. At kanyang inilabas ito at ito na lang daw ang kanyang ibibigay. Agad naman na kinuha ito ni Chen at ito'y nagpasalamat. At wika nito sa kanyang isipan na si Duan Mo Xingling. At malamang tinuturing na talaga siyang kaibigan ngayon. At sinabi pa ni Duan Mo Xingling na ang halaga ng kalahating bote ng banal na likido ay hindi maikukumpara sa isang space bracelet. May utang na loob siya sa kanya, kaya kung may kailangan daw siya sa West Academy sa hinaharap, ay magtungo lamang siya at hanapin siya nito. At binanggit pa nito na sa pangalawang araw ay ang Hall of Divine Power ay magbubukas sa maikling panahon, na lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pagsasanay. Nagpasalamat naman dito si Chen dahil sa pagpapaalala nito sa kanya. Itinuon naman ang pansin ni Chen sa hawak nitong maliit na bote, at sinabi nitong mas mabuting dalisein niya muna ang banal na likidong ito, para mas marami siyang makuha kapag pumunta siya sa Hall of Divine Power sa takdang oras.